Good day, Pajaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, tapos na po ang Airthings Masters, kaya wala muna tayong tournament na maiko-cover at ma-analyze. Ngayon, magtuturo ako kung paano ba pataasin yung online chess rating. So yung ituturo ko ngayon, medyo hindi about sa chess. Kumbaga, hindi specifically about sa chess. Kasi ang way talaga para mapataas yung online chess rating, syempre, kailangan nyo mag-training at mag-aral ng maraming books. So, yung sasabihin ko ngayon na mga tips, yung mga kaya nyo na kaagad gawin ngayon. So, pag nagawa nyo na ngayon, pwede na makatulong para mapataas yung rating nyo. Ayan. So, syempre, ang way pa rin talaga, paalala lang kung gusto nyo talagang tumaas yung online rating nyo at yung over the board rating nyo, kailangan nyo mag-training, mag-invest sa mga books at mag-invest ng maraming oras para tumaas yung rating nyo talaga. Pero itong sasabihin ko, makakatulong din, kahit konti, makakatulong siya at maaaring hindi nyo pa ginagawa ito, maaaring ginagawa nyo na. So pag ginagawa nyo na lahat ito, kailangan nyo na talaga mag-training or kumuha kayo ng coach para mag-improve pa yung laro nyo at maabot nyo yung next level. So, yung unang tip, ito po yung unang tip. Ayan. Ayan. So, wag maglaro kapag malungkot. Dapat masaya ka at nasa mood. So, kapag malungkot ka kasi tapos naglaro ka, mag-iiba po yung laro nyo. Maaaring maging defensive lang. Same din kung kung masyado kang masaya, baka masyado kang mag-sacrifice. Dapat yung sakto lang. Okay lang yung masaya or neutral lang yung emotion mo. Hindi ka masyadong masaya, hindi ka rin malungkot. Okay lang po yun. So, ayan, pag naglaro ka ng malungkot, pag naglaro ka ng wala sa mood, kumbaga gusto mo lang magpalipas ng oras, huwag kang umasa na aangat yung rating mo. Kailangan yung emotion mo, sakto lang. So, ayan po yung unang tip ko. Pwede nyo na yung magawa ngayon. So, ito yung pangalawang tip. Ayan, huwag kang maglaro kapag may sakit. Dapat nasa top form ang katawan at utak. So kapag may sakit ka, halimbawa masakit yung ulo mo o kaya masakit yung katawan mo, mahirap po yan. Kasi may iba kang iniintindi sa parte ng katawan mo. So dapat pag naglaro ka, perfectly healthy ka or ayan, wala kang sakit. Kasi pag may sakit ka, yung iba kasi naglalaro kahit may sakit, gusto nila para daw maiba yung isip, hindi na maisip yung sakit. Pag ganun po, wag yung asahan na aangat yung rating nyo. Kailangan tratuhin nyo yung chess na dapat ayan, nasa top form yung katawan at utak. Kasi pag hindi mo tinrato na parang hindi seryoso, kasi pag ganun parang hindi ka seryoso sa chess, maaaring manalo ka pero eventually yung rating mo hindi tataas kapag naglalaro ka, may lagnat ka, naglalaro ka, o kaya may matindi yung ubo mo, naglalaro ka, o kaya may COVID ka, nag-chess ka, kailangan mag-recover yung katawan mo muna. At pag nag-recover na, saka ka maglaro. Ayan. Same din yan sa katawan, kailangan pagkatapos mo mag-exercise, magpahinga ka muna. Ayan. Pag naka-recover ka na, saka ka maglaro. Ayan. Kaya kami, hindi kami masyadong nag-e-exercise kapag may tournament na. Nag-e-exercise kami before the tournament. Yan. Kasi kailangan kasi ng physical conditioning sa chess. Pero during the tournament, yung exercise namin light lang, siguro lakad lang. Ayan. Pero pag before the tournament, yun, nag-aano kami. Talagang intense dapat ang exercise para ma-build up yung stamina. Ayan. So, ayan po yung tip. Tip number 2, pwede nyo magawa, lalo na dun sa mga addict sa chess na kahit may sakit, naglalaro pa rin. Huwag nyo pong gagawin yan. Pwede nyo gawin for fun lang. Siguro casual lang yung nyo. Pero kung aasa kayong tataas yung rating habang ginagawa nyo to, malabo po yun, mga Pajaffers. So, tingnan naman natin yung next tip. Ayan. So, ito po yung third tip. So, kung naglalaro na kayo, relax lang po kayo at huwag matitilt. Ayan. Yung tilt kasi, yun po yung nag-originate yung term na tilt. Bukod dun sa meaning na naka-tilt na tabingi ata yung isang meaning niyan. Yung tilt, yung sa poker po yan. Alam nyo po ba yung sa poker? Yung card game na kapag binluff ka nung kalaban mo, ang gagawin niya, ipapakita niya yung card niya. Halimbawa, nag-all-in siya, tas yung card niya butata,
dos tsaka 7 lang, tas sa'yo malakas, tas nag-fold ka, tas ipapakita niya para matilt ka, kumbaga para mawala ka sa laro psychologically, inano ka niya, nautakan ka niya. So dapat sa chess ganun din, halimbawa winning ka na tas bigla ka pang natalo, ayan, pangit po yun. Wag po kayong matitilt, okay lang, hayaan nyo lang yung ganun, relax lang dapat, kailangan zen mode lang, kumbaga yung utak nyo relax lang. At kung hindi nyo talaga maiwasan, pupunta tayo dun sa fourth tip, ayan, pag hindi nyo talaga maiwasan na tilt, kahit ako, nangyayari sa akin yan, may mga times na winning na ako tapos nabablunder pa o kaya nadi-DC. Yan, kasi nga mabagal yung internet dito sa Pilipinas, nadi-DC, naglalag, kaya natitilt ako. So kapag natilt po kayo, wag muna kayong mag next game. Ayan, kasi ano po yan, para yan domino. Once na magsimula yung talo nyo dahil sa tilt, sunod na po yan. Kailangan kapag na-tilt ka, mag 15-minute break ka muna. O kaya, pwede pang mas matagal dyan. O kaya bukas ka na maglaro ulit para mawala yung pagka-tilt mo. Kasi dyan po madalas nagla-landslide yung rating pababa. Halimbawa, target mo mag 2100, nasa 2080 ka na, or 2090, tas natalo ka ng isang beses, na winning ka na. Pag naglaro ka pa, sunod-sunod yan, baka bumaba pa sa 1900 yung rating mo. Kaya pag na-tilt ka, ang pinakamagandang gawin, wag ka muna maglaro. Mag 15-minute break ka muna, mag FB ka muna, or pwede kang mag-exercise. Ayan, physical exercise, kailangan din po yan sa chess. So ito namang next tip ko, ayan, so habang pwede nyo rin tong gawin kapag nag 15-minute break ka, ayan. Ayan, mag-subscribe po kayo sa Pajaps YouTube channel, subscribe po kayo sa channel namin, at panoorin nyo yung mga latest videos. Ayan, pag pinanood nyo yung latest videos namin, matututo kayo kahit onte, at mag-enjoy din minsan, and like nyo din yung video, syempre. Gaya ng video na to, i-like nyo po, and subscribe po kayo sa YouTube channel namin. Actually, hindi lang yung latest video, marami po kaming old videos na marami kayong matututunan. Yung mga tips po doon, pwede nyong makuha and ma-apply nyo sa laro nyo. And yung iba doon, very specific about sa chess, hindi tulad ng ganito. Mostly, ito pong tips na sinasabi ko sa inyo, psychological po, itong mga sinasabi ko sa inyo ngayon. So, yung next tip, ito po, ayan, hati-hatiin ang number of games na lalaruin mo sa isang araw. So, paano ba to? Kasi po, iba-iba tayo, iba-iba yung mga players, yung iba busy, yung iba may ibang trabaho. So, dapat alamin nyo muna kung ilan yung number of games na lalaruin nyo sa isang araw. So, halimbawa, ang kaya mong laruin sa isang araw, 20 online games, 20 blitz games, hatiin nyo po yun. Ayan. Pangit po na dediretsuhin nyo na diretso 1 to 20. Ayan. Or kung yun lang talaga yung free time nyo, halimbawa, free time nyo is 7 p.m. to 8 p.m., mag-break po kayo. Siguro, kung 20 games yung nyo, hatiin nyo in 4 batches, 5 muna, and then 5 ulit, ganyan po. So, ganyan po yung magandang technique. Kasi, pag diniretso nyo yung 20, baka matalo kayo ng matalo, kasi nakakapagod din po yun. Siguro po, by 5 muna. Ayan. So, ang goal nyo muna is umiscore ng around 3.5 out of 5, and then mag-rest kayo. Kung in-score nyo lang is around 1 out of 5, rest din po ang mangyayari, and then try nyong bumawi susunod, try nyong umiscore ng 4 out of 5, or kung kaya 5 out of 5. Ayan, hatuin nyo yung games nyo na lalaruin sa isang araw. Wag nyo pong ilahat, wag nyong i-all in one. Kailangan hatiin nyo, alamin nyo muna kung ilan, and then hati-hatiin nyo para may chance bumawi sa isang araw. Halimbawa, pangit yung unang hati, maaaring yung pangalawang hati, or yung kung hindi hati, 1/3 lang, maaaring yun ay magandang ipakita nyo na resulta, at mag-i-increase yung online chess rating nyo. So, ito pong last tip, ito na yung 7th tip. Ayan. Ayan. So, ito po yung 7th tip. Ito yung last tip ko sa inyo for today. Wag puro laro. Wag po kayo puro laro. Paglaan ng time para aralin ang mga talo, or kahit yung mga panalo nyo na swerte lang, yung pangit na naging laro. Actually, dapat lahat po ina-analyze eh. Pero kung kunti talaga oras nyo, mag-focus po kayo dun sa mga talo.
So, ayan po yung isa sa mga number 1 tip. Ayan. Kailangan analyze nyo yung mga previous games nyo. Wag lang puro laro. Kasi pag puro laro kayo, hindi kayo matututo kasi hindi nyo alam kung ano yung mga nagiging mali nyo. Uulit-ulitin nyo lang hanggang matalo kayo na matalo dahil sa reason na yun. Kailangan analyze nyo. So, paano ba analyze? Dalawang bagay po yan. Meron yung mga magagaling mag-analyze mag-isa. Katulong lang yung engine. So, kailangan nyo po ng engine kasi yan po ang makikita niya yung mga tactical na namimiss nyo. So, pag marami kayong tactics na namimiss, ibig sabihin, kailangan nyo mag-solve ng tactics. Pero pag medyo mataas na yung level nyo, hindi nyo na alam kung bakit kayo natatalo, kailangan magbasa kayo ng mga libro. Magbasa po kayo ng maraming libro. Or, yung pangalawa naman pwede kayong kumuha ng chess coach para ma-figure out niya kung ano po yung weakness nyo. At yun yung ma-improve nyo sa laro nyo. So, ayan po yung 7 tips. Hopefully, nag-enjoy kayo sa video na ito. Hanggang dyan po muna tayo. Maraming salamat po mga pa-Jaffers!